Muling naungkat ng mga netizen ang misteryosong pagpanaw ng dating aktor na si Marky Shelo. Binalikan ng mga netizen dahil inihahambing nila ngayon sa pangyayari ni Sandro Mulak at Gerald Santos. Hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa publiko kung ano ang totoong dahilan ng pagpanaw ng kapuso aktor na si Marky Shelo noong December 7, 2008 sa edad na 20 ay pumanaw si Marky sa dahilan ng hanggang ngayon ay hindi pa rin alam ng mga tao. Matatandaan siya ang unang igorot na nakapasok sa showbiz at nadiskubre sa kanyang pagsali sa reality talent competition na Starstruck. Ayon sa opisyal na report ay huling nakita si Marky na naglalaro ng video games sa isang internet cafe sa Quezon City. Matapos noon ay dumating siya sa kanilang bahay sa Antipolo upang sabihin sa kanyang ina na gusto niya itong kausapin tungkol sa isang personal na bagay. So ano kaya yun? Siguro na ihahambing ng mga netizen ito kay Sandro Mulak dahil baka yun yung dahilan kung ano yung nangyari kay Sandro ngayon. Yun yung dahilan siguro. Kaya siguro sobrang na-depress to si Marky Shelo kaya naisipan niyang wakasan ang kanyang buhay. Ngunit sinabi ng kanyang ina na si Marky lamang umano ang makaka-resolve sa kanyang sariling mga problema. Ayon din sa mga ulat, ilang beses tumawag si Marky sa kanyang manager noon ngunit hindi nasagot ang kanyang tawag kasi noon kasi 'di ba pag may mga karahasang ginagawa sa iyo, lalo na pag lalaki ka tapos may ginawa sa iyo yung kapwa mo lalaki, parang denma lang. Unlike ngayon, parang ano na sila, kinakasuhan na nila tulad nung nangyari nga kay Sandro Mulak. Kinabukasan ay kinatok ni Mrs. Shelo ang kanyang anak sa kanyang kwarto ngunit hindi na ito sumasagot. Ano kanyang problema, no? Siguro sinabi ni Marky sa kanyang manager tapos hindi pinaniwalaan itong si Marky ng manager niya. Sa akin lang yun, ha. Kaya naman pwersahang pinasok ni Mrs. Shelo kung saan nakita niya ang lagay ng kanyang anak. Hindi ibinahagi ni Mrs. Shelo kung ano ang lagay ni Marky noong nakita niya ito sa loob ng kwarto. Ngunit humihinga pa ito ng kanyang makita. Isinugod naman si Marky sa Antipolo Doctors Hospital ngunit hindi na ito nakaabot ng buhay. Ang ano kasi noon alam niyo, may naano akong interview kay Sylvia Sanchez. May nakasama siyang dating sexy star tapos persahang pinapagamit yung sexy star ng alam niyo na drugs hanggang sa naadik, hanggang sa nagpakamatay yung sexy stars. Hindi din natin alam kung ano talaga ang nangyari dito kay Marky, kaya continue tayo mga marites. Ayon sa ilang malalapit na sa pamilya ni Marky ay mismong ang aktor ang tumapos sa kanyang sariling buhay dahil sa kanyang pinagdaraan ng mental health problem. Siguro nga may ginawa kasi baka katulad nga ito kay Sandro. Buti na lang ito talaga si Sandro ay matapang. Diyos ko, kung sino kaya yung ma-influensyang tao, no? Ito siguro yung gumawa kay Sandro. Diyos ko, grabe talaga, no? Kaya naaawa din tayo dito sa gumawa kay Sandro. Kaso lang mas nakakaawa kung gagawin pa nila ito sa iba, 'di ba? Sinabi nila na patong-patong na ang problema ni Marky mula sa kanyang pamilya na umano'y nagkawatak-watak na sa panahon na yon hanggang sa kanyang manager na ayon sa ilang ulat ay pinagbabantaan siya.
may kinalaman siguro dito yung manager, hindi natin alam. May isang netizen din na dumalaw mismo sa lamay ni Marky ang kinumpirma na nakasara ang kabaong ng aktor upang hindi malaman ng publiko ang dahilan ng pagpanaw nito. Kasi alam nyo guys, yung sinabi talaga ni Sandro, parang naaawa ako dun, yung sabi niya may nilagay sila sa inumin ni Sandro. At saka yung kwento ko nga sa'yo, si Sylvia, basta yun, in-interview siya ni Ogie Diaz ba yun, na isang sexy star, tapos hindi na niya nakayanan, nagpakamatay siya. Tapos yung salary nun, yung director, grabe talaga. Kasi noon nga, pag magreklamo ka nga, hindi nila pinapakinggan kasi nababayaran. Ang pagpanaw ni Marky ay pinagluksa ng buong Benguet, lalo na isa siya sa mga tinuturing na representasyon ng isang igorot. Binalikan ng ilang netizen ang istorya ni Marky sa gitna ng nararanasan ngayon ng baguhang aktor ng GMA na si Sandro Mulak at ang pagbuhay sa naging karanasan ng dating kapuso singer na si Gerald Santos sa kamay ng isa umanong maimpluwensyang tao sa nasabing network. Ito yung sinabi ko, baka pinagbantaan yung buhay niya or may di natin alam Grabe, no, buti na lang itong si Sandro ay matapang at hindi siya nahihiya. Matatandaan na noon pa man ay sinasabing mayroon nang nag-aalaga kay Marky na isang maimpluwensyang gay sa GMA Network, kaya't hindi ito nawawalan noon ng proyekto. Itinanggi ito ni Marky at sinabi na hindi niya lamang pinakawalan ang mga offer sa kanya. Maraming mga ulat ang kumakalat noon na isa sa dahilan ng pagpanaw ng aktor ay ang kanyang bigong pagsubok na baguhin ang kanyang management. Baka to si Marky, gusto niyang gusto niyang isiwalat, tapos kaya siguro pinagbantaan siya ng manager. Hindi lang din natin alam kung ano ang buong storya talaga, pero baka ito yung nararanasan ngayon ni Sandro ay naranasan din ni Marky noon. Kaso lang si Marky ay hindi matapang, kumbaga sinarili niya yung problema niya, while kay Sandro hindi siya nahiya at ang tapang niyang ipaalam talaga sa mga netizen ang totoong nangyari. Nakakalungkot, napakabata pa. Maalala na mga humawak na manager ng mga batang artista. Sinasamantala nila ang kaisipan ng mga bata na ibig umasenso sa industriya ng mga artista. Nakikita ng Diyos Ama ang inyong mga masasamang gawain. Bakit di nyo tingnan sa anggulo ang relasyon ni Marky ay isang tisay na starlet na nabuntis ng isang monster sa GMA. Pilit silang pinaghihiwalay, pati manager ni Marky. Sinabihan ng monster sa GMA na ayusin niya ang alaga, kung hindi tatanggalin siya as manager. Sino yung tisay na starlet? Ngayon ko lang nalaman ito kasi ABS-CBN ako ever since till now. Andyan kasi yung monster na dahilan din nag-suicide ng isang young actress noon. Maraming talagang monster dyan. Ito yata yung kay Sylvia. Basta nakalimutan ko yung isa siyang kontrabida na veterana noon. Baka ito yung sinabi niya. Nakabuntis yung BF ni Marky Cielo at nagpakasal, nagbigti ang Shoki. Diyos ko, isa ka pang huwag buhayin ang patay. Ministeryo ang GMA, maraming buhay na multo. Correct, mga rapist.
Bulok na yan, bigyan mo ng chance yung mga sense na balita dito sa Facebook. Magsumikap ka para may malamon. Huwag nang gamitin ang lumang balita. Bupol. So, nakikimarites lang din ako, guys. So, kung nagustuhan nyo ang kwentong to, don't forget to like, share, and subscribe. Kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, please hit the notification bell para updated kayo lagi at ma-notify kayo. Caridad Official TV hanggang sa muli, and thank you so much!